Pagkatapos makinig, umiling si Ming Shiren at bumigkas ng isang salita, makalupa. Binago ni si Wuya ang paksa, sino sa atin ang isang pantas? Ilan ang maaaring mag-angkin na higit sa makamundong pagnanasa? Fourth elder brother, kung higit ka sa makamundong pagnanasa, ibibigay mo ba sa akin ang separation hook? Biro lang. Ang palasyo lang ang may kakayahang tuparin ang lahat ng mga pagnanasang ito, at sa gayon ay maaari itong makaakit ng mga may kakayahang tao mula sa buong mundo. Huwag mong kalimutan, ang mga gwardya ng imperial ng Divine Capital ay hindi kailanman umalis, kahit noong nagdulot ng kaguluhan ang mga rebelde ng Anyang. Maraming makalangit na sandata at pamamaraan ng Evil Sky Pavilion, ang pinagsamang pamana ng nangungunang 10 sekta ay maaaring hindi maihahambing sa Evil Sky Pavilion. Sa malawak na mundong ito, palaging may mga naiinggit sa Evil Sky Pavilion. Sa sandaling iyon, napuno ng usok ng labanan ang hangin sa labas, at ang mga tunog ng labanan ay nagmula sa buong Upper Prime City, na maraming cultivator ang pinabagsak sa himpapawid. Tumingin si Ming Shiren pababa at sinabi, napakaraming salita, para lang sabihin na babagsak ang Evil Sky Pavilion sa lalong madaling panahon. Sinasabi mong gusto mong tulungan ang Evil Sky Pavilion, ito ba ang paraan mo ng pagtulong? Tumayo si Wuya, tumitingin din sa labas ng bintana, ito ay isang kinakailangang sakripisyo. Si General Xiang ang nagbabantay dito, kapag namatay siya, tiyak na magkakagulo ang Upper Prime. Pinamunuan na ni Wei Zuoyan ang kanyang mga tropa patungo sa Liang State. Hindi pakikilusan ng palasyo ang mga gwardya ng imperial, kaya kailangan nilang magpadala ng ibang puwersa para sugpuin ang kaguluhan. Natural, ang palasyo ay mawawalan ng oras para harapin ang Evil Sky Pavilion. Kung hindi gumana ang isang beses, 2 beses. Kung hindi gumana ang 2 beses, 10 beses. Nang marinig ito, ibinuga ni Ming Shiren ang lahat ng tsaa na ininom niya, iyan ang plano mo. Kailangan kong maging baliw para maniwala sa iyo. Ang darknet na buong hirap mong itinayo, na may mga network ng intelihensya na sumasaklaw sa buong mundo, lahat ng mga piling tao, na maayos na gumagana, para lang gawin ito. Hindi ako naniniwala sa iyo. Alam ni si Wuya na hindi siya paniniwalaan ni Ming Shiren, ibinuhos niya ang isa pang tasa ng tubig para kay Ming Shiren, at sa isang kakaibang tono, idinagdag sa kanyang mga naunang salita, kung hindi gumana ang 10 beses, 100 beses, 1,000 beses. Ang 1,000 milyang dike ay nasisira ng isang butas ng langgam, 100 talampakang silid, na susunog ng usok ng isang butas. Pagkatapos marinig ang kanyang plano, sandaling natahimik si Ming Shiren, pagkatapos ay hinampas ang mesa at umismid, ngayon naiintindihan ko na. Mas ambisyoso ka kaysa sa inaakala ko. Sa tingin mo ba ganoon kadaling manipulahin ang mundo? Ang pagtulong sa Evil Sky Pavilion ay isang dahilan lamang para sa iyong sariling kaligtasan. Umiling si Wuya, wala akong ganyang ambisyon. Kung hindi ikaw, sino? Pagkatapos itanong ito, tila natigilan ang isip ni Ming Shiren, at lumitaw ang imahe ng malapad na figure, maaari bang ang eldest brother? Pagkatapos ay pinutol ni si Wuya ang kanyang iniisip. Kung sa tingin ng older brother na bata pa ang aking pamamaraan, kung gayon anong mas mahusay na mga ideya ang mayroon ka? Muling natahimik si Ming Shiren. Anong napakatalinong pananaw ang maaaring mayroon siya? Kung mayroon man, hindi sana nangyari ang 2 nakaraang pagkubkob sa Evil Sky Pavilion. Sa sandaling iyon, mabilis na yabag ng mga kabayo ang umalangaw sa mga lansangan sa labas, dumating na ang mga tropang ipinadala upang sugpuin ang kaguluhan. Sumilip si Ye Jixing, pagkatapos ay yumuko at sinabi, Master, oras na para umalis. Tumango si Wuya, tiningnan ng makahulugan si Ming Shiren, at sinabi, mabuti na lamang at ang panganay na senior brother ay may gayong ambisyon, kahit papaano ay hindi na makukubkob ang Evil Sky Pavilion tulad ng dati. Pagkatapos sabihin ito, inakay siya ni Ye Jixing na tumalon palabas ng bintana. Dinampot ni Ming Shiren ang kanyang tasa ng tsaa, at hindi sinasadyang tumango, may punto nga naman. Humigop siya ng tubig, nag-iisip, teka. Ang pagbabalik sa iyo ay maaari pa ring magpatupad ng plano. Ako'y nalinlang. Ako'y pinaikot-ikot.
Nang mapagtanto niyang may mali, mabilis siyang tumalon palabas ng bintana, ngunit wala na si Wuya. Sa sandaling iyon, lumitaw ang isang naka-gray na robo na cultivator, Mr. Fourth, hindi na kailangang humabol pa. Hindi ko pa nakitang ganoon magsalita ang master sa ibang tao. Sa katunayan, kahit walang paliwanag, hindi mo siya madadala. Pagkasabi nito, itinuro niya ang labas. Bigla, sa isang whoosh, lumitaw ang 24 avatar. Nang hindi pa rin kumbinsido si Ming Shuren, biglang nagsanib ang 2 avatar, na bumuo ng isang 6 na dahon, at pagkatapos ay ipinakita ang teknik ng great supernatural powers at naglaho sa paningin. Nanlaki ang mga mata ni Lo Qieping sa pagkamangha, sobrang lakas. Lumingon si Ming Shuren at tinitigan siya ng masama, anong tinitingnan mo? Sige, tumitig ka pa at dudukutin ko ang mga mata mo. Pagkasabi niya nito, isang pamilyar na ibong mensahero ang bumangga sa naka-gray na robo na cultivator sa mataas na bilis. Itinaas ni Ming Shuren ang kanyang kamay upang alisin ang liham mula sa ibon at binasa ito, isang liham mula sa aking junior sister. Imposible, pupunta ang master sa Divine Capital. Ano ang Divine Capital? Isang lugar na puno ng mga eksperto, kung saan nakadestino ang mga imperial na gwardya. Ayon kay Old Seventh, pinag-iisa ng palasyo ang mga opinyon upang harapin ang Evil Sky Pavilion, hindi ba't ang pagpunta roon ay parang paglalakad sa isang bitag? Sino ang nagbigay sa master ng gayong hanggal na ideya? Pagkatapos basahin ang liham, hinablot ni Ming Shuren si Lo Qieping sa kwelyo at mabilis na umalis sa lugar. Nagmamakaawang nagsumamo si Lo Qieping, Mr. Fourth, parang awa mo na. Maaari kong hilingin sa aking elder brother na ibalik ang precious Zen robe. Pag-usapan natin ito. Bumulyaw sa galit si Ming Shuren, tumahimik ka. Samantala, sa isang kagubatan sa labas ng Divine Capital, dahan-daang bumaba si Witezard. Tumalon si CIU Honor mula sa likod ni Witezard, Master, papalapit na tayo sa Divine Capital. Sister Xiaoyu, sinabi ko na sa iyo, mas komportable si Witezard kaysa sa Flying Chariot. Mukhang hindi mapakali si Xiaoyu. Marahil dahil kagagaling lamang niya sa pagkakasakit, tumingin siya sa direksyon ng Divine Capital, Master, talagang pupunta tayo sa Divine Capital. Kalmadong sinabi ni Lasho, ito ay tungkol sa iyong pinagmulan, hindi tayo dapat magpabe. Nang magsalita ang Master, natural na hindi na nang ahas pang magsalita si Xiaoyu, at silang tatlo ay pumasok sa lungsod. Isa sa pinakamayamang lugar sa Great Flame ay ang Divine Capital. Matagal nang gustong bisitahin ni CIU Honor ang Divine Capital, ngunit sa kasamaang palad, hindi siya kailanman dinala roon ng kanyang master. Ngayong nagkaroon siya ng pagkakataon, natural na siya ang pinakamasaya. Ang masiglang arkitektura, maayos na mga lansangan, at ang napakaraming tao ay higit pa sa inaasahan ng tatlo. Sumunod ng malapit at masunurin si Xiaoyu kay Lasho, habang si CIU Honor ay walang tigil na. Nagpapalipat-lipat sa mga tindahan. Master, saan tayo pupunta? Sagot ni Lasho, sa mansyon ni Prince Chi. Nang makita ang nagtatakang mukha ni CIU Honor, ipinaliwanag ni Xiaoyu, isang taong dating kakilala ng Master. May mga kaibigan ng isang tulad ng Master. Nang marinig ang mga salita ni CIU Honor, hindi napigilan ni Xiaoyu ang mapatawa at mapaiyak. Ang gayong pahayag, kung ginawa ng mas maaga, ay tiyak na magbubunga ng matinding parusa. Palihim niyang sinulyapan ang kanyang master at, nang makitang hindi ito galit, sa wakas ay nakahinga siya ng maluwag. Habang sila'y naglalakad, hinimas ni Lasho ang kanyang balbas, Honor. Nang marinig niyang tinawag siya ng kanyang master, biglang lumuhad si CIU Honor, Master, nagkamali ako. Hindi na po mauulit. Nagtipon ang mga dumadaan sa lansangan upang manood. Bakit biglang lumuhad ang isang tao? Ang kakaiba naman. Nagpakita rin ng nagtatakang ekspresyon si Lasho, bakit lumuhad ang batang ito? Tumayo ka. Hindi na matiis ng mga nanunood sa lansangan at, matapos isipin ang sitwasyon, nagsimulang pag-alitan si Lasho. Ang bait at ang ganda ng batang ito, paano ka naging ganyan kay tigas ang puso? Tama, inamin agad ng batang ito ang kanyang pagkakamali pagkaluhod pa lamang, iniisip ko ang walang kwentang anak ko,
talagang walang paghahambing. Matanda na ang iyong lolo at medyo nalilito na, bibilhan kita ng candy. Habang walang tigil na nagdadaldal ang isang grupo ng mga tao, galit na inapakan ni CIU Honor ang lupa. At sa isang malakas na, boom, pumutok ang lupa, na ikinagulat at ikinatakot ng mga nakatayo. Wow, medyo nakakatakot ang contrast na iyon. Ang tapang, galit na itinuro ni CIU Honor ang mga tao, magsalita pa kayo ng masama tungkol sa aking lolo, at bubugbugin ko kayo. Mabuting intensyon na binaliwala, bakit pa makikialam? Mabilis na naghiwa-hiwalay ang mga tao. Tumango si Lasho, na lubos na nasiyahan. Ang pagganap ay napakagaling. Noong nakaraan, magsasalita siya tungkol sa pagpatay sa buong pamilya sa isang iglap, ngunit sa pagkakataong ito ay binanggit lamang niya ang pambubugbog, na nagpapakita ng malaking pagbuti. Sumunod kayo. Nang marinig ang utos ng kanilang master, sabay na tumugon si CIU Honor at Xiaoyu at dali-daling sumunod sa likuran. Habang dumadaan sila sa isang sangandaan, itinuro ni CIU Honor ang ilang mabababang antas na cultivator at nagbabala, Master, mga tao po iyan mula sa Underworld Sect. Ang Underworld Sect ang numero 1 demonic sect sa Great Flame, iniiwasan ng maraming puwersa, ngunit nangangahas silang hayagang mag-recruit dito. Wala bang pakialam ang maharlikang pamilya? Umiling si Lasho at patuloy na naglakad patungo sa sentro ng lungsod, hindi na kailangang abalahin. Ipinaliwanag ni Xiaoyu kay CIU Honor, totoo, ang Underworld Sect ay itinuturing na isang demonic sect, ngunit para sa maharlikang pamilya, walang pagkakaiba sa pagitan ng Underworld Sect at ng nangungunang 10 Righteous Sect, hindi lamang sila nakikialam sa isa't isa. Ang pagre-recruit ng mga tao ng Underworld Sect ay walang pagkakaiba sa pagtanggap ng mga disipulo ng mga Righteous Cultivation Sect, kaya natural na hindi makikialam ang maharlikang pamilya. Bukod dito, sa kakayahan ng dakilang traidor, natural na mahusay nilang pinamamahalaan ang kanilang mga gawain. Pareho lang kahit saan, hindi bababa sa ngayon, hindi hayagang nakikialam ang Underworld Sect sa mga interes ng maharlikang pamilya, tahimik silang sumisipsip ng iba pang mga demonic force, na itinuturing na isang tunggalian sa loob ng cultivation world. Hindi nagtagal, dumating silang tatlo malapit sa mansyon ni Prince Chi. Master, ako na po ang kakatok sa pinto. Handa nang sumugod si CIU Honor na nakakuyom ang kamao, ngunit bago pa siya makakilos, bumukas ang tarangkahan mula sa loob. Nagtatakang nagtanong ang isang matandang butler, sino kayo? Kalmadong nagsalita si Lasho, nasaan si Qin Jun? Medyo nainis ang butler, nagtataka kung sino ang magiging sobrang tapang na tawagin ng master sa kanyang pangalan. Ang butler na ito ay hindi lamang basta butler, 20 taon na siya sa mansyon ni Prince Chi, nakakuha ng pagmamahal ng lahat mula taas hanggang baba, at metikuloso at lubusan sa kanyang mga tungkulin, may kakayahang tandaan ng impormasyon, kagustuhan, at mukha ng mahahalagang bisita ng mansyon, isang taong bihasa sa pagbabasa ng ekspresyon ng mga tao. Pinaningkita niya ng mata si Lasho, biglang nanlaki ang kanyang mga mata, na parang may nakilala siya. Ayaw niyang magbakasakali, mabilis siyang yumuko at dali-daling lumapit upang batiin sila. Maaari ko bang itanong kung ang matandang Ginoo ay galing sa Golden Court Mountain? Ang ganitong emosyonal na katalinuhan, ang ganitong pag-iisip, ay hindi nakakasakit sa pamamagitan ng maling pagtawag o gumagamit ng mga terminong tulad ng demonyo, upang makasakit. Hinimas ni Lasho ang kanyang balbas at tumango, nakikilala mo ang matandang ito. Ang matandang butler, nang walang anumang pag-aatubili, ay agad na lumuhod. Binabati ng hamak na ito ang matandang Ginoo. Sa tabi nila, nagtataka sina Xiaoyu at CIU Honor. Ang kanilang master ay kilalang-kilala sa kasamaan, at maraming walang kaugnayan sa Evil Sky Pavilion ang umiiwas sa kanya dahil sa takot. Ang butler na ito ay lumuluhod, na nagpapahiwatig ng isang espesyal na koneksyon. Sabi ni Xiaoyu, sagutin mo ang tanong. Tumango si CIU Honor bilang pagsang-ayon, sagutin mo ang tanong. Ipinaliwanag ng butler, nakita na po ng hamak na ito ang larawan ng matandang Ginoo sa silid-aralan ng master. Isang larawan ng matandang ito. Naalala ni Lasho ang unang pagkikita kay Haring Qin Jun, na hindi natatandaan ang anumang larawang naiwan,
Nahuhulaan na marahil ay ipinagawa ito ni Chin Jun pagkatapos niyang umalis. Hindi ito mahalaga.